Cuevas, there's an avalanche of private prosecutors. At mukhang napatayo po kayo kanina. Ano pong nag-udyok sa inyo para gawin po ito? Kasi nga, very innocuous. Simple lang naman yun eh. May mga private prosecutors. Katulad ko, when my turn comes, madadagdagan pa yun dahil may mga private prosecutors pa ako na hindi naman kasali pa sa mga unang article, hindi pa sila nag-enter ng appearance. So kanina, may mga bagong article na, Article 3, so nagdadagdag sila ng mga lawyers. Biglang nag-manifest si kagalang-galang Serafin Cuevas na parang avalanche na o avalanche, alam mo, avalanche po parang landslide pero snow yan po na ang dami naman lawyers na baka... Bakit nga ang dami-dami niyong lawyers? Eh, dahil maganda yung course eh. Ang nakakatakot, sabi nga ni Senate President you should take it as a compliment na ang dami nila kailangan itapat sa inyo dahil siyempre Is that an admission na hindi nyo kaya, kailangan nyo pa mas marami? Alam po ninyo, sa hindi kaya, isipin po ninyo sa konstitusyon kasi kami po bawal lumabas sa korte. Pinagbabawal po na congressman, lalo na po ako, bawal po eh. We cannot appear in any court of justice. Bawal po. Except for this court. Oh, dahil impeachment court ito. And we are sent there as members of the House of Representatives. Pero alin man pong husgado, mula sa pinakababa hanggang sa pinakamataas, bawal po kami. So, on 3 termers po kami, di 9 years na wala na pong practice. Ako, 28 years old pa lang ako, mayor na ako ng city, governor ng 10 years. Hindi ako pwede mag-practice dahil kung nag-practice naman ako, o kung mayor doon, hindi matatakot naman yung judge sa akin. Hindi ho. Kaya, kung kinakalawang po kami, medyo pagpasensya. Pero hindi ho kami pahuhulit. Tanungin po natin si Atty. Eustenia. Atty. Eustenia, given nga na pro bono ang pagtulong nyo sa impeachment, so paano po yung mga day-to-day work ng inyong law firm? Katunayan po, ako'y nag-live sa opisina namin. At para nga matuunan ko ng buong panahon itong impeachment na ito. Sapagkat ako'y naniniwala na dapat natin gawin ito. Marami po ang bilang practitioner po for 35 years. Marami pong mga abogado dyan na kapag natatalo, sinasabi, corrupt yan si judge na ganyan. Tanga yan, hindi marunong. Wala namang ginagawang aksyon. Paano magkakaroon ng solusyon ng problema na sinasabi natin corruption sa judiciary kung walang kikilos? So ito po talaga yung the legitimate way of judicial reform. Kaya po kayo sumali dito sa impeachment ng Chief Justice. Tama po yun. Ang tingin ko po dito ay parang civic duty ko ito na kailangan kong gawin. Kung ano man ang maging consequence ito sa aking practice, ay tatanggapin ko po. Ay sinabi nyo kanina yung consequence naman ng pagtanggap ng pro bono nito mga dekampanilyang abogado ng Chief Justice. The Chief Justice is still sitting as a Chief Justice right now and they're trying cases that possibly na may kaso itong mga firms na dapat ito. makita yan. Yes. Ano sa palagay nyo? Kailangan ba mag-inhibit yung mga firms kapag ito nga, paano? Chief Justice kapag... Criminal offense na yan eh. Pagka yung isang tao nag-alok ka at yung isang opisyal naman tumanggap ng pabor o regalo tungkol dun sa kanyang opisina, bawal po yun. Dahil masisira po yung independence niya, di ba? Yung probity niya. Isipin mo, pag sinabi po, ba't kayo? Pro bono din. Hindi naman po kami nagre-regulate ng practice of law. House of Representatives po kami. At saka kami po, taong bayan ang aming kinakatawan. So sila po, tumutulong sa kaso ng taong bayan na pinapanagot yung mataas na opisyal. Si Chief Justice po, pinapanagot siya ng taong bayan. Kaya nga na-impeach na siya ng 188 na kinatawan. Ngayon, pagtanggol niya sarili niya, dapat bumayad siya ng abogado o i-defend siya na yung sarili niya. Pero kung iba-ibang 10 abogado magbibigay sa kanya ng libreng serbisyo, hindi bawal po yun dahil hindi naman po kusing yan. Magkano pa sa tingin nyo? Lunes hanggang Huwebes. Nandyan po sila. Puro... hindi kayo naniniwala na pro bono sila? Pro bono nga. Naniniwala kami. Pero yung may kapalit. utang na loob, yun ang bawal. Ayun. Dahil, biro mo, di yung mga law firms na yan, balang araw. At iyon na nga ang isang akusasyon namin na sulat lang ng isang abogado, bumabaliktad yung Supreme Court dahil nagkakaroon ng palakasan. Di itong mga ito po, kung ma-acquit si Chief Justice, di ang laking utang na loob naman niya sa mga abogadong ito. Maski kailan po yan, utang na loob niya yan. Di masisira na po yan dahil kung may kaso yung mga law firm nila, di
like Caesar's wife, you should be beyond suspicion. Ngayon, pagka maski tama po yung kaso nila, kung ang korte naman ay pumabor doon, magkakaroon po ng bahin. So, sa palagay nyo, dapat mag-leave of absence din siya while the case is going on? Yun na nga ang problema. And, because of this. Yeah. Because of this, para sana walang entanglement, which is one of the cases. At saka itong mga law firms naman nito, dapat ipaalam din nila sa publiko ano ba mga kasong meron sila sa mga iba-ibang husgado. Lalo na dyan, baka gusto rin namin malaman ngayon, meron ba silang kaso kay Chief Justice Corona na hinawakan niya mismo? Hindi po ba? Lalo na po nito, kaya sinabi ko nga doon na nakikiusap sana kami kay Chief Justice na kung pwede, rendahan niya yung mga tao ng judiciary dahil isipin po ninyo, yung panahon ni Erap, and we are thankful na nung si Erap ang na-impeach, hindi niya pina-fall in o pina-formation yung armed forces of the Philippines behind him to show support to the President. Di matatakot naman po tayo pagka ganon. Ganon po ginagawa ng husgado ngayon Nagko-court holiday sila, naglalagay sila ng mga bandana na itim sa mga kamay nila. Kung ini-impeach po namin si Presidente at lahat ng pulis maglalagay ng pula na bandana dito sa mga kamay nila, di matatakot naman po kami. O sabihin ng mga pulis, one day hindi kami magtatrabaho. Mga bumbero, lahat yan, Armed Forces of the Philippines, kaya foul po yun. Ito nga po, merong mga lumalabas na ng mga issue patungkol sa mga prosecutors like Congressman Tupas sinasabi ngayon na tatanggalin daw siya dito sa team at saka daw meron daw siyang bahay na 50 million na pinapagawa. Is this affecting the team at all? Ito Hindi mga naman, ganito sabi-sabi? Par for the course po yan. Kung meron, di filean nila ng kaso po. Managot din naman po siya. Ganyan, kaya nga pinapanagot namin si Chief Justice. Lahat naman po kami we are all accountable to the people at all times. So, kung meron, di kasuhan din ho kami, sasagutin naman namin. Pero kung pinapasagot naman ho kami na wala pa kaming kaso, medyo hindi naman ho yata tama yun. Sir, maraming salamat po. Thank you po. As a final word, sa tingin niyo po ba, bukas magsisimula na sa Article 3 o tatapusin pa rin ng Article 2 or magpo-pause po muna ba for Article 2? Babalik po sa Article 2? Depende po sa Senado yun, kasi ayaw po nila yung palundag-lundag o halo-halo dahil baka magkagulo. Ngayon po, pinapasumpina na sila sa Miyerkules. So, palagay ko para sa continuity nito, ewan ko lang, I'm not second guessing the Senate, but ready ho kami. Pero sino pa-present niyo bukas? Sino ang Wala ho. handaan yung Wala. Wala na. Dahil So, eto nga, hihintayin nyo na lang yung bank accounts. Pero but if we will be ordered, siguro yung head namin, si Junjun, Congressman Tupas, will be prepared for Article 3. Ready naman, no? Okay. Maraming Salamat salamat. po. Thank you At ang po. first entry nga ng sinasabi ng mga tao sa Facebook at Twitter, the rockstar ng prosecution. Sobrang nakakait kaya ako na magsalita. Maraming salamat po, very Congressman much. Parinas. Congressman Attorney Parinas. Stiniano. Thank you very much. Attorney Stiniano. Okay. Thank you. Punta po tayo kay Charina para sa labas ng Senado for a report. Natapos ang pagdinig sa pagbabatikos ni Representative Rufi Fariñas sa pagiging pro bono ng mga abogado ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil ito daw ay labag sa batas. Ngunit aminado naman ang prosecution na pro bono din ng kanilang mga abogado, ngunit iba naman daw ang sitwasyon nito kumpara sa sitwasyon ng kabilang kampo. Pumayag naman ang impeachment court kanina sa hiling ng prosecution na ipasabi ng ilang bank officials ng PSB at BPI kasama na ang ilang mahalaga at orihinal na dokumento kaugnay sa ilang bank accounts ng punong maestrado. Dahil dito kinumpirma kanina ni Representative Miro Kimbo sa press briefing kanina nga na maaaring matapos bukas ang pagtalakay ukol sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. At kanina muli na naman nasaksiyan natin na muli na namang naging mainit ang pag-upo ni BIR Commissioner Kim Menares bilang testigo sa impeachment kanina at napansin natin ang mariina pagpuna ng defense team sa mga pahayag nito. Ayon kay Tranquil Salvador, spokesperson ng defense team sa press briefing kanina, hindi naman daw sapat na basehan ito, lalo na hindi naman iprinisinta ng prosecution bilang expert witness si BIR Commissioner Kim Menares. Ngunit hindi naman nabahala ang prosecution team ukol dito dahil malinaw naman daw ang mga discrepancies sa salin ng punong maestrado. Kanina, 21 senator judges ang dumalo sa pagdinig at muli na naman wala na naman si Senator Miriam Defensor Santiago dahil sa hypertension nito.
At yan ang pinakauling balita dito sa Senado. Ako po si Zarina Liswegro para sa Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Back to studio with Nikki and Gio. Maraming salamat, Sarina. At yun po mga pangyayari ngayong araw na ito, tumestigo si BIR Commissioner Kim Henares at pinakita dito sa kanyang testimonya na siyam na properties ang hindi inireport sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Chief Justice Renato Corona mula 2002 hanggang 2010. At ilan pa dito sa kanyang mga inilagay sa kanyang ITR ay yung net worth na inilagay niya hindi tugma dito sa actual properties na na-acquire niya noong mga panahon na yon. So sinasabi nga sa cross-examination, sinabi nga ni Commissioner Henares na napaka-importante nga po ng mga nagganap noong Senado, noong first hearing niya sa Senado, kasi dito niya nakita na merong mga inconsistencies sa SALE ng Chief Justice at nag-udyok sa BIR na magkaroon din ng sarili lang investigasyon. At ito na nga, klinaro nga naman ni Senator Presiding Judge Enrile na bagamat ipinakita itong ITR at saka ikinumpara dito sa kanyang SALN, hindi pa determined whether merong tax deficiency at saka whether admissible o inadmissible itong mga dokumento ito. Kumbaga parang minarkahan pa lamang but not yet admitted as evidence. And yung pinakamalaking pangyayari din ngayon ay pinayagan ng korte itong pagsasabpina dito sa dalawang bank accounts ni Chief Justice Renato Corona at Mrs. Corona. Ito yung sa BPI Family Bank at dito sa PS Bank kung saan nanalo siya ng 1 million pesos dito sa dollar account raffle. Dito nga natagalan, nagkaroon ng 1 hour and a half break ang Senado upang i-process ang mga dokumento for distribution bago mailabas ang kanilang ruling na kung saan bagamat na allow ang pagsubpina sa dalawang bank accounts, merong strict recommendations or strict rulings on the disclosure ng SALN. Sinasabi nila, we have to be very, very confidential on the general rule on the non-disclosure kapag dating sa mga ganitong mga bagay. At dapat merong specific proof of prima facie sufficient and relevant evidence nitong pagpapakita ng bank accounts ng mga Corona, kasi baka naman kasi magpanic din itong ibang mga kababayan natin at magkaroon ng bank run, kaya very careful sila. Sinabi nila na this isn't a general rule, it's only because of this specific particular case, kaya pinayagan nila ang pagsabpina ng mga bank accounts sa mga Corona. So makita natin na syempre nagkaroon din ng objection sa ruling ng korte ang defense at nag-usap nga rin po si Senator Cheese na dapat respetuhin ang ruling na ito. At pagkatapos po nitong mga bagay ito, nagkaroon ng konting mga motions na tinalakay tulad ng pag-submit ng papel ni Benito Cataran ng SEC at syempre ang konsepto ng avalanche of prosecutors ayon sa defense. Sabi nila dahil kailangan pa ng mga public prosecutors who are serving pro bono. Okay, at Siyempre, kinwestiyon din ni Congressman Fariñas itong whether it's proper for the Chief Justice to have pro bono lawyers. Dapat daw babayaran itong mga to para walang utang na loob after this case is resolved. At yan po ang kabuuan ng ating Day 12 nitong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Magkita-kita po tayo muli bukas, alauna ng hapon, kasama po ang PTV, IBC, 15 community radio stations, Radyo ng Bayan, at of course ating streamlining via www.angpaglilitis.ph. Ako po si Veronica Baluit Jimenez. Mula sa Senado, ako naman po si Gio Tingson. Maraming salamat po sa inyo.
Hining ang mga bituin. Ang mga nominee for Best Supporting Best Child, the Best Actress in Nado sa Best Picture, Tunghayan ang ika-59